totoo sila na gusto nila may makulong, pakinggan nila si Gutesa. Pakinggan nila yung 18 Marines. Dahil yun ang nagdala ng pera sa mga magnanakaw at abusado. Si Santico ang magnanakaw, sila ang nagdadala ng pera. Kung totoong may gusto silang kaso, kunin nila ang affidavit ni Gutesa, ang 18 Marines, at Mayor Baste, may lalabas pa na mga sundalo na nagpapatunay ng pag-deliver ng mali-malitang pera. May lalabas pa ho. Attorney Vic Rodriguez. So ladies and gentlemen, please welcome Attorney Vic Rodriguez. Magandang hapon po sa ating lahat at isang karangalan na ako ay maging bahagi nitong ginagawa natin, yung pasisinayaan ni Mayor Baste Duterte na pagsasama-sama ng tatlong partido sa pamumuno ng PDP at ang Partido Reforma at Reform PH. Ako rin ho ay kaisa sa panawagan na suspindihin muna pansamantala ang VAT sa produktong petrolyo. Tama! Nakakatuwang marinig si Senador Robin Padilla na kanilang tinatrabaho, pinupukpok sa Senado na masuspindi pansamantala ang VAT sa produktong petrolyo. Huwag ho nating tatanggapin yung paliwanag ng Marcos Jr. Administration na 320 billion pesos ang mawawala pag sinuspindi ang VAT sa produktong petrolyo. Mas malaki ang kanilang ninanakaw. Tama! Tama! Bakit pag mali-malitang pera ang ipinamimigay? Bakit pag kurakot at korupsyon pwede? Pero pag konting luwag at kaginhawaan sa ordinaryong Pilipino, pinag-iisipan pa. Wala silang nanakawin! May lamang ho. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ang patunay ho niyan, noong panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, nagkaroon po tayo ng Metro Manila-wide lockdown March 15, 2020. March 17, 2020, Luzon-wide lockdown. March 24, pasado na yung Bayanihan 1 na nagbibigay ng ayuda sa mga naapektuhang Pilipino. Isang linggo mula lockdown, pasado na yung Bayanihan 1. Tayo po, isa't kalahating buwan na ang digmaan sa gitnang silangan. Bongbong Marcos, absent pa rin! Kanya ito pong binubuong koalisyon, ang Rage Coalition. Nagmumula po ito sa outrage ng bawat Pilipino. At sa pamumuno ni Mayor Baste Duterte, sir, maraming salamat. Pagsama-samahan po natin ito, kung ano man po ang ating mga grupo, sama-sama po tayong labanan ang malawakan, laganap at talamak na kurakot at korupsyon sa ilalim ni Bongbong Marcos. Magandang hapon po, maraming salamat at kaisa ninyo ang hambang ng may iso. Rodriguez! Thank you so much, Attorney Vic. That's very emphatic. Maraming salamat. At this point in time, we also would like to acknowledge the presence of Attorney J.V. Hinlo. Okay, so mag-icebreaker tayo ng konti. After listening to all the meaningful speeches of our congressmen and senators, and I'd like to call on stage Macha Santos. Alam ko sa kanya kasi talagang na-experience
Kusya. Okay, ladies and gentlemen, please welcome with level 10 energy at iwagayway natin ang ating bandila kay Senator Bongo! Go Bongo! Go Bongo! Go Bongo! Go Bongo! Go Bongo! Binabati ko po ang ating bagong presidente po ng PDP Laban, ang ating minamahal na mayor at ang anak ng aking boss na si Mayor Baste Duterte. Palakpakan po natin. Congratulations! Mga kasamahan ko sa Senado, Senator Robin Padilla, sir, ang ating mga kasamahan po sa Range Coalition, headed by the Reform Party, Secretary Mike Defensor. Palakpakan po natin, sir. Speaker Devon Alvarez from Reforma Party. Palakpakan po natin. Attorney Topacio. Palakpakan po natin. Chairman po, Acting Chairman ng PDP Laban, Secretary Alcusi. Palakpakan po natin. Congressman Lian Libiste, ang anak po ng kasamahan ko sa Senado. Kasamahan ko rin po sa Duterte 10, Attorney Jimmy Bondok, palakpakan po natin. Kasamahan ko rin po sa Duterte 10, Attorney Vic Rodriguez, palakpakan po natin. Ipe Salvador, Attorney JB Hinlo, Congressman Paulo Marcoleta, palakpakan po natin. And of course, Senator Rodante Marcoleta, palakpakan po natin. Secretary Raul Lambino, palakpakan po natin. Yes! At sino po ba yung mga kasamahan natin? Si Duterte. Na na-miss ko, and of course, Attorney Trixie Angeles, Ma'am Cathy, si aking Ma'am Grace. Ibuna salamat po sa pagmamahal kay Tata Digong. Mga kasamahan po natin sa gabinete noon, Secretary Jun Esperon, sir, maraming salamat po. Commissioner Adamat, Attorney Respicio, sir. At lahat po ng mga, hindi ko na po maisa-isa lahat, no? And unang-una, maraming salamat po sa inyong taus-pusong pagmamahal kay Tatay Digong. Noon pa man hanggang ngayon, isa lang po ang aking pakiusap po sa inyo na sana po'y, andito rin pala sila Secretary Bisado, ang ating SecGen sa PDP at lahat po ng mga opisyales ng PDP, lahat ng mga LGU, sa mga kapatid kong Muslim, Assalamualaikum, salamat po sa inyong pagmamahal. Sobrang grabe po ang pagmamahal ng ating mga Muslim kay Tatay Digong noon pa man hanggang ngayon po. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po. Kasi nakita niyo po yung pagmamahal ni Tatay Digong sa Davao noon. Walang diskriminasyon kami doon. Tandaan natin, Muslim, Kristiyano, magkakapatid po tayo. Pilipino po tayo na lahat po. Attorney Topacio, na bakit ko na rin po kanina, mga kasamahan ko sa Duterte. No? Senator Bato de la Rosa, namimiss namin ni Senator Robin sa Senado, magkakatabi po kami. Ngayon, dalawa na lang po kami doon sa likod para kami po yung mga dalawang number 1 na senator na nasa likod na parang basang sisyo po. Sana ganun talaga sa Senado, numbers game talaga dyan. Kami yung nasa minority. Pero ako po'y umaasa, sana sa darating na eleksyon sa 2028 ay madadagdagan po at magiging majority na po tayo sa Senado. Sa tulong po ninyo, magtulungan po tayo. Attorney Torion, sino pa ba, Attorney Jimmy? Mga kasama natin na na-miss kong bagitin. Pastor Kibuloy. Attorney Hinlo, nabanggit ko na po kanina. Wala na ba akong na-miss? Wala po akong si Dr. Richard Mata. Salamat sa inyong suporta sa Duterte. Una-una, nais ko pong batiin at pasalamatan ang lahat ng bumubuo ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition. Isang mahalagang hakbang ang inyong inisyatiba, isang malinaw na pahayag na patuloy nating pinapahalagahan ang mabuting pamamahala at pananagutan sa ating paglilingkod sa bayan. Sa panahon ngayon, hindi natin maikakaila na marami tayong kinakaharap na hamon bilang isang bansa. Mula sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hanggang sa iba't ibang suliranin, pang-ekonomiya at panlipunan,
Sa ganitong sitwasyon, mas lalo natin kailangan ang matibay na pamumuno, malinaw na direksyon at higit sa lahat isang gobyernong may malasakit at pananagutan sa bawat Pilipino. Ang good governance ay hindi lamang tungkol sa mga pulisiya o programa. Ito ay tungkol sa integridad, sa pagiging tapat sa tungkulin, at sa paglalagay ng kapakanan ng taong bayan na unahin ng lahat ang desisyon, kapakanan ng Pilipino. At yan po ang parati kong naalala, sinabi ni Tatay Digong noon, just do what is right, hindi ka magkakamali. Unahin ang interes ng Pilipino, unahin po ang interes ng bawat Pilipino, interes ng bayan po. Hindi natin kakayanin ang mga hamon na ito kung kanya-kanya tayo. Kailangan natin ang pagkakaisa, kailangan natin ang pagtutulungan mula sa pambansang pamahalaan, mula sa lokal, mula sa pribadong sektor hanggang sa bawat mamamayan. Kapag sama-sama tayo, mas nagiging matibay ang ating pundasyon at mas nagiging epektibo ang ating mga hakbang. Hanggang ngayon, dala-dala ko po yung simpleng payo nga ni Tatay Digong. Unahin palagi ang kapakanan ng bawat Pilipino at hindi ka magkakamali. Kaya naman sa Rage Coalition, inaasahan ko na patuloy ninyong isusulong ang mga adhikain ito, ang pagtataguyod ng tapat, maayos at responsableng pamahalaan. Naway magsilbi kayong inspirasyon sa iba pang mga organisasyon at leader na ang tunay na serbisyo publiko ay nakabatay sa malasakit, integridad at pagkakaisa. Sa huli, ang ating layunin ay isa lamang, ang mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. At ito ay makakamtan lamang kung tayo ay sama-samang kikilos, may isang direksyon at may pusong handang maglingkod. Ako naman po, bilang inyong senador, tahimik lang po ako nagtatrabaho rito. Galit po ako sa maling sistema. Galit po ako sa anumang uri ng korupsyon. Galit po ako sa anumang nagpapahirap sa taong bayan. May mga taong katulad ko na tahimik lamang, pero huwag ninyong ipagkamali ang katahimikan. Ang katahimikan namin ay hindi kahinaan. Ito ay pagpili ng tamang paraan at tamang panahon para lumaban. Hindi po ako maingay na tao, pero malinaw po ang aking paninindigan. Dahil sa kabila ng lahat, iisa po ang galit natin sa anumang nagpapahirap po sa bawat Pilipino. Ang aking pong ninanais sa ngayon, ang wish ko po ay makabalik tayo sa normal na pamumuhay. Ito yung panahon na napakahirap po maging politiko. 26 years po akong nanilbihan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sarap pong makapaglingkod sa bayan. Ang sarap pong makatulong sa bawat Pilipino. Pero ito yung panahon na napakahirap pong maging politiko. Kaya pinagdadasal ko po, unang-una, na makabalik tayo sa normal na pamumuhay. At mangyayari po yan kung Duterte po ang mamumuno. At pangalawa po, nakikiusap po ako sa inyo. May Panginoon naman po. Pagdasal natin na nasa maayos na kalagayan si Tatay Digong, maayos na kalusugan, at makauwi na po siya sa lalong madaling Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Mga kababayan ko, alam kong ilan sa inyo ang galit na. At ang galit na ito, hindi tayo naninira ng kapwa Pilipino. Hindi tayo naninira ng gobyerno, kundi para itama ang mali at maglingkod ng tama para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po sa Rage Coalition, sa inyong inisyatiba. Maraming salamat sa PDP Laban. At maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay VP Inday Sara Duterte, kay Mayor Baste Duterte, sa Duterte family. Ako naman po, alam niyo naman na sobrang mahal ko po si Tatay Digong. Sobra pa sa tatay ang turing ko sa kanya.
kung mahal ko po si Tatay Digong, mahal ko rin po ang kanyang pamilya. Huwag niyo na po akong, ito yung mga panahon na magkaisa po tayo para sa ating layunin. Huwag niyo na po akong pansinin sa politika. Ang importante po sa atin dito, si Tatay Digong at ang kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mga kababayan ko, mahal na mahal ko po kayo lahat. Dahil tandaan po natin, isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan na pwede natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundo ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo. Bukas ang aking opisina, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Diyos, serbisyo po yan kay Allah. Maraming salamat po mga kababayan ko. Mahal ko po kayo. Thank you so much, Senator Bongo! Maraming salamat! Palakpakan natin mga kapatid! Okay? Maraming salamat po. And at this juncture, we'd like to acknowledge all the VIPs in the house. Okay, so kung meron po akong hindi matawag, disclaimer lang, the Secretariat is still finalizing and still sorting the list. So, eto po ha, acknowledge ko muna. In the house, please, ladies and gentlemen, put your hands together to PDP VP Luzon, Philip Salvador. Former PAGCOR VP, Attorney Jimmy Bondo. Okay. Former Secretary Trixie Ángeles. Former CHED Commissioner Ronald Adama. Oh, wow. In education. Okay, I love it. I am a teacher, sir, that's why. Former USEC, Astra Pimentel. Okay, Naik, sorry. Okay, sorry ma'am. Hindi ko masyadong na-pronounce ang tama yung name nyo. It's Astrabel. Okay. Ulitin ko lang. Former USEC Astrabel Pimentel Naik. Okay. Former USEC Epimaco Densi. Yes? Yes! Former DAP President Engelbert Coronan. Yan. Former Governor Henry Teves. Yes. Former Mandawi Mayor Jonas Cortez. Former Migrant Workers Committee Chairperson Coco Naik. Okay, paina palakpak. Dapat nakasan natin. PDP Senior Citizens Committee Chairperson Raymar Mansilungan. Okay, PDP Executive Director Joseph Myra Incabo. Dahil nakita namin ang maraming organisasyon. At actually, Mayor Baste, ang organisasyon po natin ay 750 sectoral groups and organizations from President Digong Duterte to Vice President Sara Duterte. Kaya po, agad-agad naman, ang sabi ni Mayor Baste Duterte, payag ako na tumayo bilang leader ng iba't ibang grupo at koalisyon. Nandyan na po ang PDP, nandyan ang Maisog, nandyan ang PANA kay Secretary Esperon, nandyan ang Kampilan, sila Kong Adamat. Ngayon po, malinaw na, may leader na ang ating mga organisasyon, may leader na ang ating grupo. Walang iba kundi si Mayor Baste Duterte. At tandaan ninyo, ang laban natin na to, ang objektibo, tuloy-tuloy ang laban natin. Yung mga magsasaka,
nakasama ni Congressman Ian Viste, ang pinaglalaban ang pagtaas ng presyo. Ang presyo ng krudo, pataas. Ang presyo ng bilihin, pataas. Pero ang antas ng buhay ng Pilipino, ng bawat pamilyang Pilipino, pababa ng pababa. At sa gitna ng problemang yan, ano ang gusto nila? Intriga, politika. Ito po ang pinaglalaban natin. Yung ginagawa nila na tanggalin si BP Inday Sara Duterte para wala silang kalaban sa politika. Yan ang lalabanan natin. 2023 pa, pinlano na nila. Hinuli, kinidnap ang Pangulong Duterte. Dinala, isinuko sa dayuhang korte. 2023, ngayon, ang gusto naman nilang tanggalin, ang sinusuportahan, ang kasama natin, at ang mananalong presidente, gusto nilang mawala si BP Inday Sara Duterte. Hindi natin papayagan. Tama? Tama! Lalaban ba tayo? Tama! Ang hindi nila naintindihan, nilipat na nila si Digong. Tinanggal na nila si Inday Sara. Hindi nila alam. Pag ginawa nila yan, may kandidato pa tayo, si Baste Duterte! Kaya kayo, Senado, Kongreso, huwag kayong luloko-loko. Dahil may panlaban pa kami sa kinatawan namin si Mayor Baste Duterte. Ngayon mga kasama, grabe na ang sitwasyon. Lugmok na tayo. Puro pa sila politika. Pero ang sabi nila, yung korupsyon, may mangyayari daw. May nakulong na ba? Dumaan na ang Christmas. Dumaan na ang bagong taon. Dumaan na ang Valentine's. Nagsimana Santa na. Namatay na si Kristo. Nabuhay na. May nakulong na ba? Wala! Talagang niloloko tayo. Tingnan nyo, mga kababayan, magpa-file sila mayor kay Senator Cheese at kay Martin Romualdez. Alam mo nyo po, mayor, mga kasama ang kaso doon sa budget dahil siya yung Senate President at Speaker of the House. Talagang kalokohan. Ano ang kinalaman mo sa pagnanakaw? Kung senator ka, Senate President, Congressman ka, Speaker of the House, walang magiging kaso, walang makukulong. Kung totoo sila na gusto nila may makulong, pakinggan nila si Gutesa, pakinggan nila yung 18 Marines. Dahil yun ang nagdala ng pera sa mga magnanakaw at abusado. Si Santico magnanakaw, sila ang nagdadala ng pera. Kung totoong may gusto silang kaso, kunin nila ang affidavit ni Gutesa, ang 18 Marines, at Mayor Baste, may lalabas pa na mga sundalo na nagpapatunay ng pag-deliver ng mane-manetang pera. May lalabas pa ho, may dadagdag pa. Kaya po tayo sa Rage Coalition, kayo na nandito, hindi lang po kayo dekorasyon, hindi lang po tayo tatayo sa gilid. Tayo ngayon sa pangunguna ni Mayor Baste Duterte ay lalaban, makikialam at lalabas po tayo para sa ating paninindigan, laban sa korupsyon, laban sa abuso, at para mabalik ang bilyong-bilyong piso na ninakaw nila. Ito po ang tanong ko sa inyo. Nakita nyo naman si Mayor Baste kung gaano katapang makikipagbakbakan para sa inyo
natin. Kayo ba? Aatras pa kayo? Aatras pa kayo? Sugod kami! Kayo ba ay magpapatakot? Hindi! Lalaban ba kayo? Mas malakas! Lalaban ba tayo? Mabuhay ang pamilyang Duterte! Mabuhay ang sambayanang Pilipinas! At ngayon po, tinatawagan natin ang presidente ng ating koalisyon kasama ang iba't ibang organisasyon. Hindi lang po sa leader ng Davao, hindi lang sa leader ng Mindanao. Ngayon, leader ng koalisyon at leader po natin sa buong sambayan ng Pilipino, ang ating tagapangulo, Mayor Baste Duterte! Mayor, for the old thinking, may I call on you to please come up the stage. Mayor Baste, Speaker, Bebot, may we ask our Senator Bongo to join us, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jibing Boto, Congressman Liviste, Secretary Alcusi, Attorney Harod, please join us, kung kadaman. And of course, Attorney Ferdy Tubaso. Attorney Ferdy, please join us. Attorney Manuel Luna. Rob. Okay, lahat po tayo. Lahat po tayo, pakitaas po ng kanang kamay. Let's take an oath. Alright? Pero gusto po natin, pag ginawa natin to, level 10. As if the future of our country depends on it. Senator Bongo, may we request you to please join us? Okay. Lahat po tayo, pakitaas ng kanang kamay. Okay? Pero hindi ordinaryong oath ang gagawin natin. Yung buong lakas na i-declare mo. Kasi dito, kung gaano katapang si Mayor Baste, ganun din dapat lahat tayo katapang. Okay? Alright. We stand united today. In solemn pledge before God. Country. And the Filipino people. We pledge to demand accountability. Resist corruption. Protect the oppressed. Defend democracy. And reject abuse of power. We pledge to stand for leadership. That is transparent. Courageous. Responsive. And faithful to national interests. And we pledge to work together. With integrity. Conviction. And unity. So that justice may prevail. Democracy may endure. And the welfare of every Filipino will always come first. This we solemnly swear. Before God, before country, and the Filipino people. Alright, maraming salamat po. Huwag muna kayo umalis. Sabay-sabay po nating kantahin itong kantang to na malapit sa ating puso.
Nakakaalam po ng kanta.